Okay, so today I'm sharing my version of the viral Spanish bread ng Pan de Tequat na sobrang sikat ngayon. Nung natikman ko, grabe, gets ko na kung bakit siya sikat. Super melted yung feeling, hindi gaya ng usual Spanish bread na medyo dry at minsan bitin pa sa palaman. Una, kailangan exact ang measurement ng mga ingredients. Pagsamahin ng water tsaka sugar. Haluin din, naglagay ako ng yellow food color para ma-achieve yung magandang kulay ng tinapay. Tapos, ilagay ang bread flour, yeast at salt. Haluin kapag nabuo na ang dough, lagyan ng shortening, then masahin hanggang maging smooth at elastic. Mas madali to kung may stand mixer ka, less pagod pa. Tapos, ibalik sa grease bowl, i-cover at i-rest ng isang oras. Now, gawin naman natin ang palaman. Ito yung nagpapasarap talaga. Alam nyo ba, pang-apat na beses ko na itong ginawa. Una, na overbake kaya tumigas. Yung pangalawa naman, kulang sa melt factor. Pangatlo, bumubuka yung tinapay habang binibake. Kaya ngayon, sabi ko, hindi na pwede magkamali. Sa isang bowl, pagsamahin ng margarine at brown sugar. Haluin mabuti, then idagdag ang powdered milk at cake flour. Mix well hanggang mag-well combine. Balikan natin ang dough. Makikita mo, nag-double ang size niya. Bali, gumamit ako ng kitchen scale para pantay-pantay ang size. I-divide into 30 grams per piece, around 30 to 33 pieces ang magagawa mo dito sa recipe. Sa baking, importante talaga ang measurement. Hindi pwedeng tansyahan lang. For better and more accurate baking results, malaking tulong talaga ang kitchen scale. Check na lang ang product link in bio. After ma-divide, bilugin ng ganito, tapos gamitan ng rolling pin. Nipisan ng isang dulo ng dough. Ito kasi yung part na kakapit para hindi bumuka ang tinapay pag niluluto. Then, lagyan ng palaman at i-roll ng maayos. I-coat sa breadcrumbs. After mapalaman ng lahat, pahiran ng margarine ang baking pan at i-arrange ang mga dough. I-cover at i-rest ulit. After 1 hour, i-bake sa preheated oven at 160 degrees Celsius for about 15 minutes. And then, tapos na. May ilang piraso na hindi na roll ng perfect. Pero most of them naman turned out really well. At least, hindi siya tulad ng mga nauna kong attempts. And now, I'm proud to say na nakuha ko na siya. Soft, buttery, and melts in your mouth. Ganon siya ka-satisfying. Hindi naging perfect agad pero worth it lahat ng trial and error. Kung gusto mo, ibang level na Spanish bread, nasa caption ng recipe.